Una sa lahat, bumabati po ako sa inyo ng magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa lahat ng karamdaman. Mga katropa, medyo dumarami na po tayo ngayon at patuloy pa sa pagdami. Sana po lagi niyong suportahan ang ating channel para makatulong pa po tayo sa pagpapalaganap ng tama at katuwiran. Lagi po sana ninyong panoorin ang ating mga videos at suportahan. Panoorin po natin ang video ngayon at gaya ng dati, hindi na po ako magko-comment dahil nakakaalibadbad ang bida ngayon sa ating content, kayo na po ang bahalang humusga. Maraming salamat po mga katropa. Alam nyo ba na kahit pagsamasamahin mo ang halaga ng utang ng Pilipinas magmula noong panahon ni Emilio Aguinaldo, ay mas malaki pa rin ang ipinangutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasaludoan kita. Hey! Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, magmula sa panahon ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Benigno Aquino Jr., ang utang ng Pilipinas ay may kabuoang 6.09 trillion pesos. Sa buong termino ni Duterte, ay umutang ito ng may kabuoang 7.13 trillion pesos sa loob lamang ng 6 na taon. Wow! Laki! Dahil dito, lalong lumobo ang utang ng Pilipinas mula 6.09 trillion at umabot ito sa 13.4 trillion pesos sa pagtatapos ng Duterte administration. Suma total ay lumalabas na sa ilalim ng Duterte administration ay may dagdag tayong utang na mahigit 1.2 trillion pesos bawat taon. Oh my God! Wow! Sa mga hindi nakakaintindi gaya ng mga DDS na pilit pinaninindigan ang pangwawalang hiya ng mga Duterte sa bayan, malaking sakuna sa bawat pamilyang Pilipino ang dulot ng pagkakaroon ng malaking utang. Kapag baon sa utang ang isang bansa, babagsak ang ekonomiya dahil hihina ang halaga ng ating salapi. Tataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang ating mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. At kapag hindi natin mabayaran kahit interes man lang ng ating mga utang, maaaring babagsak ang ating credit rating at wala nang magpapautang sa atin. Lalong dadami ang mahihirap at lalong dadami ang Pilipino na magugutom. Ngunit habang pinagdudusahan natin maging mga apo ng mga apo natin ang walang kapararakang pangungutang ni Duterte, kahit ilang henerasyon sa kanyang angkan ay todo sarap na ang buhay. Ipinangutang kasi ni Duterte ang kinabukasan ng Pilipinas, subalit bilyon-bilyon ang ikinupit. Utang nila talaga.